to the jungle. Cause this is Africa. Samina, mina, waka, waka, Samina, mina, sakarewa. This time for Africa. Samina, mina, waka, waka, Samina, mina, sakarewa. This time for Africa. Kento, Kento, Kento. Dito basta bindo, bindo. Makumpleto parang Kento, Kento. Ano kaya mo? Sino kayang bubunan makakita lang ng ginto, ginto. Kahit na wala pang hinto, 100% bawal bitaw ko. Mismo, eto kaya mo? Basta dito makakakita ng ginto. Here we go, satellite radio, y'all get hit with the boom, boom. Beat so big, I'm stepping on leprechaun, shitting on y'all with the boom, boom. Shitting on y'all with the boom, boom. Shitting on y'all with the boom. Lights, camera, action. I see you looking at my feet. I see. Cause tenga, 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 babakito. I see. Hey. Zoom in, zoom out, okay. Zoom in, zoom out, okay. Zoom in, zoom out, okay. Baby, walk, shirage, I'm going on vacation, so where you wanna go? Me? Obsessed with you? Yes. Natin ito. Gawin natin parang sayaw. Pag hindi pa naman kayo nagkasabay-sabay. Giây phút em gặp anh là em biết em si tình, tình 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 tang tang ting tang tình 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 tang tang tang. Giây phút em gặp anh là em biết em si tình, tình 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 tang tang ting tang tình mình tình tang 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 tình. Yeah yeah. Anh tính sao rồi để anh tính sao? Oo nga, kakulay. Uy, hello. Medyo clingy ka, ha? Okay ka dyan. Clingy ka, ha? Lolo, Ang galing! Talaga naman, nakakagalaw ng ganyan. Nag-i-enjoy. Batiin muna natin yung mga kapatid natin. Good morning, mga kapatid! Sa wakas, February 1, mapiyaka Pepita sa wikang Meranao.
unang araw ng buwan, simulan natin ang Love Month ng punong-puno ng good vibes tulad ng mga dala ng ating mga bisita ngayong araw. Tama ka dyan, Jess. Ito na nga, into the jungle ang feels natin. Kaya naman pang jungle din ang outfit ko today. At dahil sa mga bisita nating mga in full costume, kaya ng mga ating paboritong jungle animals. Pero you know what? Make it cute and fun. Di ba, Justin? Tama. Lakas maka. In the jungle, the mighty jungle, the lion sleeps. Kasi the lion sleeps. Pwede matulog ka, lion. Matulog ka. Oh, ayun. Hindi. Masyado siyang awake. Pero tamang-tama ka, Maui. Sigurado marami mga kids, diba, natutuwa sa mga animal mascots natin ngayong umaga. Ito kasi yung mga to, hindi na naka-costume, di ba? Pero humahataw pa sila sa TikTok. Grabe! Ito ang aking favorite lolo. Di ba? Lolo Safari! Lolo Safari! Grabe ang moves! Ay, nako! Ay, sumakit ang likod! Sumakit ang likod! Biglang nagka-music. Waka, Nawala yung sakit ng likod niya. Terno pa tayo, no? Nako, nakakaaliw talaga sila. Ilan lang yan sa mga paandar nila, ha? Yung mga nakita natin, lahat ng TikTok trends alam nila, di ba? Kaya naman, ikaw din, Mami. Alam mo rin. ay, matututo pa tayo ngayon. Kaya naman, libo-libo ang views at ang kanilang mga fans. Promise yan. Ako, eto pa, makipagkulitan at sayawan tayo sa Cavite Mascot Rentals. Yan po tawag sa kanila. Kasama sina Resvin Rivero at Shaira Era. Shaira, halika! At ito, hulaan nyo. Shaira. Hulaan nyo sino si Resvin dito. Hulaan nyo. Sige, game. Hulaan nyo. Sino si Resvin dito? Justin. Siya ba si... Sino ang kanilang owner? Si T-Rex! Siya ba si T-Rex? Hindi si Resvin. Siya ba si Mr. Lion? I know. Si Lolo. Diba? Mali rin. Ito si Monkey. Ayan na. Pakita na natin. Si Resvin. Kala ko naman si Lolo Safari. Hindi si Lolo Safari. Baka kausap natin si Resvin. Sana magre-reveal ba? Magre-reveal yan. Magre-reveal yan si Resvin. Ito rin si Shaira. Si Shaira muna tayo. Alam mo, Shaira, nakakamangha dahil ibang klase ang galaw ng mga mascot natin. Ang gagaan ng mga katawan. Yes po, bali talagang well-trained po sila, mga dancer talaga sila. At the same time talagang pina-priority namin yung quality ng pagsasayaw ng mga mascot namin. Ito na si Resvin. Kita Tuyong-tuyo si Resvin. Ganyan ang nangyayari sa loob. Good morning. Resvin. Feeling ko parang b-boy ka, no? Parang break dancer ka dati. Ngayon? Hindi naman po. Hindi naman? Talagang sumasayaw lang. Pero alam mo, natuwa ako, kayo yung pinaka-energetic na nakita ko talagang Oo, pumili diba? Tapos na-pro-project pa. Ayaw ni Lion ng gano'n. Nagsiselos. I'm so sorry. Bakit lang Lion, sorry. Pero grabe yung effort. Kita naman sa pawis ni Resvin. Kamusta yung paggalaw sa loob? Ano yung kakaiba sa mascot nyo? Bakit kayo nakakagalaw ng ganun kadali? Kailangan lang po ng siguro, lakas ng loob. Sa sobrang init, kailangan ng mag-ano doon. Hindi, ang preparasyon niyan kasi alam mong napakainit at gagalaw ka ng talagang sobrang-sobra, talagang hydrate muna. Opo, tsaka kailangan ma-maintain mo yung physical health mo. Ayun, so nag-exercise ka. Oo, napansin ko po yung mga mascots yun. Ang gaganda ng pagkakagawa, no? Very aesthetic, malinis. Ano ba yung kwentuhan nyo naman kami, ano ba yung pagkakaiba ng business nyo kumpara sa ibang mga mascot Yes po. businesses? Ang mga mascot namin po, ang ginagamit na materials po ay fiberglass po. Yung iba, kasi sir, yung iba ay made of foam lang po. Foam lang. So yung fiberglass, mas magaan ba siya? Mas mabigat siya po ng konti. Pero mas matibay. tumatagal po siya. Mas matibay. Saka baka rin mas makagalaw kayo sa loob. Yes po. Solid eh. Galing. Pero ito, bakit ba ito yung naisipan yung simulang negosyo? Resvin sa Shaira. Bali, naisipan po siya na talagang maging negosyo po dahil po sa pangarap po ng pinaka-owner po na si Bembem po. Dati po kasi siyang mascot talent sa Mindanao. Then, napag-isipan po na sa mga bata po, pangarap po talaga nila na magkaroon ng masayang event o masayang birthday party. So, why not na maging instrumento kami para maging magkaroon ng dream come true yung mga birthday ng mga bata. Sir Bembem, ganda naman ang iyong Bembem, no? Parang sakto yung pangalan. Bembem! Tsaka kung wala rin naman tong tao na to na isa sa mga sumuporta at naniwala sa akin po.
talagang siya yung ano po, siya yung dahilan para may CMR ngayon po. Si Bembem. Si Ma'am Shaira po. Ayun naman pala. Supportahan po ako niya. Thank you po. Oo, nararamdaman namin yon. At nararamdaman din namin yung inyong passion at dedication sa ginagawa Oo, nyo. iba Ang yung best energy. part, Maui, nakita mo, nag-i-interact sila sa mga taong kasama nila. So siguro, ganun, paano nyo inaaral? Pagkadating ninyo sa event, medyo babalasahin, sispelingin nyo yung mga bata para alam ninyo kung paano makitungo. Importante ba yun? Importante din po yun, ma'am, gawa ng kailangan mong, unang-una sa floor po, sa dance floor, kailangan mong makita yung pumuna, yung area para just in case di tatlok po, mga ganyan po. And sa bata naman po, ma'am, karamihan sa amin, medyo sanay na rin po. Kasi mga mascot rin to before, ma'am, ng isang sikat na fast food chain po. May mga ano na po talaga, lisensya po. Kasi kuminsan hindi mapigilan. Si Teddy Bear, di ba? Paano yakap ng yakap sa'yo yung mga pati yung mga nanay at lola? Paano yun? Okay lang. Welcome daw kayo. Pero hindi naman kayo yung tipong kasi ibang bata, rowdy. Yung nanununtok ng mascot. Wala naman ganon. Wala naman po. Kasi child-friendly rin po. Child-friendly, yeah. Tsaka lang ma'am, looking at the videos po, alam nyo yung mga characters po ng mascots nyo, kilala ko lahat kasi yan yung mga gusto ng mga anak ko. Invite nyo kami, ma'am. Sigurado yan. Kapag hina-hire po ba kayo yung mga kasama sa services nyo, sir? Usually po, yung sa mascot po namin, tinatawag po namin siyang character-inspired po, ang tawag po talaga. Character-inspired. So, ano po ba yung mga kasama dun sa services namin at paano po kami mako-contact? Kasama po sa services namin is yung mascot talent, mascot attendant, at the same time, yung music po na meron po kami. Then, magkakaroon din po sa promotion naman po sa lahat po ng mga mommy, daddy, at sa mga other businesses na nandyan. Please visit and like the official Facebook page of Cavite Mascot Rentals. At the same time, huwag natin kakalimutan na i-like ang aming Instagram and TikTok account. So for any transaction po, please visit and like our official Facebook page, Cavite Mascot Rentals. Ayun, Cavite Mascot Rentals. Para sa mga kapatid natin dyan na merong mga pa-birthday or sa February, baka may gustong i-surprise. Pwede din. Jess, baka may gusto kayo surprise. Okay lang ako. Sure ka? Muli, maraming salamat, Resvin Rivero at Shaira Era ng Cavite Mascot Rental. Paano mga kapatid, start your February right. Salubungin natin ang araw ng may ngiti at pag-asa. Ako po, si Jess De Los Santos. Dagdagan pa ang mga inspirasyon at motivation. Mas ganahan pa para ma-achieve ang lahat ng gagawin. Ako naman po, si Maui David. At huwag kalimutan mag-agahan, magkape o kahit na anong pampagana sa umaga. Samahan, of course, ang inyong paboritong morning kasalo. Ako po, si Justin Quirino. At syempre, mauna sa ating mga balita sa Frontline sa umaga, mga mainit na update sa ilang pangyayari sa loob at labas ng bansa. Ako po si Chiki Roa Puno. Kaya naman ang masayang bati namin sa inyo, mga ate, kuya, nanay, tatay, lolo at lola. Good morning, Okay, so ano pa mga inanda natin? Mukhang may pakain si Justin eh. No, yun na. Hindi ako. Si Doc. Okay. Sabihin, healthy pa to. Food trip na naman tayo. Pero dahil ang isa sa ating classic street food, nako, pwede pala maging healthy, di ba? Tikman natin ang kalabasang kikiam ni Doc Dex sa Sandok ni Doc. At punta naman tayo sa ibang issue para sa mga galing na galing sa sarili noon. Yun bang noong nag-aaral with flying colors. Pero ngayon, naku, anyari, ang mga problema ng mga dating overachiever, pag-usapan natin sa Payong Kapatid. Ito, usapang... Bakit? Nakapaubo siya. Ayan. As the valedictorian, diba? Ito. Karapatan niya. Oo. Karapatan niya. Usapang karapatan at benepisyo naman tayo. Paano naman kung ang isang establishmento hindi nagbibigay ng tamang diskwento sa ating mga lola at lolo? Sagutin natin yan. Tama. Si Lolo Safari, Agree siya. Sasagutin natin yan kasama si Atty. Buko sa Legal Bato. At eto isa pang papag-GV ngayong Thursday mula sa pagiging mga Poranoy ng Eat Bulaga hanggang host ng Pinoy Big Brother ngayon magiging producer na ng pelikula. Makakabanding natin ang multi-talented na si Richard Juan. Mamaya live yan. Hey, Rich. At sa mga umaaksyong balita naman sa Frontline sa umaga, dating pulis Davao na si Arturo Las Cañas,
Itinuro si Vice President Sara Duterte na utak umano ng Oplan Tokhang sa Davao City. At sa iba pang issue, National Economic and Development Authority o NEDA nagbabala na makakaapekto sa ekonomiya ng bansa ang mga bangayan sa politika. Tungkol pa rin sa ekonomiya ng bansa, utang ng gobyerno ng Pilipinas lumobo sa higit 14 trillion pesos nitong Disyembre. At sa showbiz, Coco Martin at ibang bigating Pinoy action stars magsasama sa pelikula. Para naman mas happy, i-flex na ang mga ngiti. Malay mo, ikaw na ang manalo sa Kagumoka Ako Selfie Contest. Ako tutok lang sa Good Morning Kapatid at Sumelfie. Ayan. Kasama sina Lola sa Diba? Ayan, private message lang yan sa aming Facebook page na Good Morning Kapatid. At mas habi at nakaka-good vibes ha. Naku, yan ang mananalo. Kaya galingan ninyo, gandahin niyo yung mga selfie at mananalo kayo ng 500 pesos worth of load. Kaya Kagumoka, go and selfie na! May mag-send kaya ng nakamaskot. Ay, naku. Tingnan natin. Tingnan natin. Tuloy-tuloy lang ang pagtutok mga kapatid. Magbabalik ang inyong paboritong kasalo sa umaga. Good morning, kapatid! Cause this is Africa. This time for Africa. This time for Africa. Ganto, dito basta bindo. Ginmo, makumpleto parang pinto. Ganto, ano kaya mo? Ano kayang pupunan, makakita lang ng pinto. Good morning mga kapatid! Ito, isa sa mga paborito natin noon nung nasa school pa tayo ay tusok-tusok. Bukod kasi sa mura, malamang masarap pa, di ba? Pero alam niyo naman na pwede gumawa ng healthy version yan. Paano ba? Well, kasama natin si Doc Dex Makalintal. Yes. Live na live. Hi Doc, ano yung lulutuin natin? Luluto tayo ngayon ng kalabasang kikiam. Kalabasang kikiam. Masarap ba yan? Tikman natin mamaya. No? So, kung sa kalabasang kikiam, meron tayong kalabasa. Ginawa natin dito, ginadgad, ginrate, and then pagkatapos ay ni-squeeze natin siya. So, lagyan na natin siya dito. Okay. No? And then, meron din tayo ditong konting tuna. No? So, itong tuna in can and naka-flake siya. Tapos, dinrain lang natin ng onti yung kanyang So, hindi siya oil. vegetarian? Hindi siya super vegetarian. Okay. Well, pwede siya pumasok as pescatarian. Pescatarian, kasi fish. For now, naman. pero kasi may itlog pala so hindi rin pala. Okay. And then ating konting aromatics, ang ating sibuyas, and then ang ating bawang. So naririyan din yung bawang natin. And then after that, ang gagawin naman natin ay isasama natin ang ating konting asin at paminta. And then meron din tayong kinchay. Kinchay. And then meron din tayong itlog. Okay, dalawang itlog dito. And then, meron tayo ditong cornstarch at ang ating all-purpose flour. Samahin lang natin siya. Around mga 1.5 cup ng iyong all-purpose flour and then your cornstarch, around half cup lang yan. Mga mami, kapag na-miss nyo to, pwede mo naman i-replay mamaya. Yes, pwede nyo i-replay. Sa Facebook at sa YouTube. And then, gagawin lang natin, haluin lang natin siya ng haluin. Haluin lang natin ng haluin yan hanggang sa ma-form sila. At makagawa na tayo ng ating pinaka-mixture. So, ganyan lang yan. Halo-halo lang natin. And then, yung kalabasa natin, madaming benefits. Your vitamin A, naririyan din yung fiber natin. Okay, so benefits ang usapan natin, no? So, ito, beneficial siya, nutritious, yes, di ba? May protein ka. Pero dapat street food to. Street food yung kikiam, no? Totoo ba na hindi nutritious ang street food? Depende, no? So, may mga pag-aaral na sinasabi kasi na minsan related din sila sa pagkakaroon ng mga problema sa inyong hepatitis, no? Kapag hindi maganda yung pagkakaluto. And then minsan, yung mga kapatid natin, nagkakaroon sila ng problema, minsan nagkakaroon ng foodborne illnesses. So, yan. So, ito yung ano natin, ganito yan, no? Haluin nyo pa ng haluin hanggang sa ma-form siya. At kapag na-form siya, pwede nyo siyang ilagay sa plastic bag na ganito. Okay. Yan. And then ito, yung pwede nating i-squeeze. Actually, pwede rin dun sa yung pastry bag. Parang ano, parang nagbe-bake ka lang. Parang bake ka. And then, pwede nyo gawin dito, putulin ng konti.
And then sa kumukulong mantika, i-shape nyo siya bilang yung kikiam ninyo. Oh, okay. Cut mo lang. Cut mo lang siyang ganyan. Cut nyo lang siyang ganyan. And then, ito na, pipirito nyo na siyang ganyan. Para siyang maalat na icing sa cake. Yeah, parang gano'n. So, huwag mo gawing icing sa cake yan, ha? Huwag na huwag. And then after that, di-deep fry nyo lang. And then, actually, that's it. At ang makukuha yung produkto, magmamagic na naman tayo dito. Meron tayo dito. Ayan. So, ito yung kikiam ninyo. At pwede nyo na po itong kainin. Okay. And then, syempre, hindi matatapos ang kikiam or hindi solve ang kikiam kung wala tayong sauce. Meron tayo ditong pinrepair na special suka. Ito naman si Doc eh. Paborito ni Mami Chiki. At saka, narito rin po ang ating sauce. Okay. So pwede nating tawagin ang ating Kim Squad. Si Kim Squad! So, nalalapin nating... Assemble! Ayan. Alam niyo naman, pagdating sa value ko. Ayan. Try nga. Mami Chiki, yung favorite yun na. Wow, may suka. Kakaiba itong mga linuto Siyempre. ni Doc Dex ngayon. Siyempre, para sa inyo. Kikiam kalabasa. Parang kikiam. Tikman nyo. Andiyan bang suka ni Doc? Ito, nandito ang Ang suka ni Doc. Andyan. Okay. Okay, excuse me. Ito. Go ahead. Ito yun. Totoo. Ito yun. Totoo nga, mas healthy na kikiam. Tikman nyo. Dito. Diba? Ito naman. Kumakain ng kikiam, pero... This one is the manong sauce na tinatawag nila. Yung manong sauce. So, manong Dex. Yung sauce natin. So, ayan. Tikman May konting anghang to. May konting anghang. Konti lang, promise. Kumuha agad si Jess. Konti lang, promise. Sigurado ka dyan. Sigurado. Konti lang. Sigurado ka na hindi ito kahangaman, ha? Doc, parang ito yung favorite ko. Which one? Ito yung favorite ko sa lahat ng niluto namin. Ako maraming favorite, mga 10. Mga buwan. No joke. Kalabasa yan. Malinam naman kasi, Doc. Pero lasang-lasa yung kikiam, ha? Oo, eh. Sana natitikman niyo po. Naku, kailangan yung gawin to, mga kapatid. Saka ibig sabihin, mas mura to. Mas mura. Mas mura siya. At saka kaysa naman sa bibilin po ninyo sa yung mga nakapack lang. Ito, homemade kayo, sigurado kayo na walang preservatives. At sigurado kayo na walang, na may sustansya. At sigurado din kayo na wala kayo. Magkano lahat yung nagastos mo? Dito, around 110 pesos. 110? So halimbawa, inegosyo mo to? Negosyo mo to. Magkano mo ibebenta? Benta mo yan, 3 piso isa. 3 piso isa, pwede na yun. And then may sauce ka, ulit-ulit lang din naman yan. Pero may commission si Doc doon kasi idea niya yan. Pwede naman. Lahat ng Kasi ni Doc, commission ko kasi ako yung nagsabi sa inyo. May balato din si Marami Jeff. tayong kapatong, guys. Wala na. Pero grabe, napakasarap. Tsaka feeling ko, Doc, kung gusto mo magpapayat, okay din to, no? Pwede rin. Pero ano ba yung mga nutritional value ulit? So, nandiyan yung protein mo, nandiyan yung fiber mo, at saka yung vitamins, minerals, and antioxidants pa rin. Kumpleto. Diba? Kahappy si Mami Chiki dito kasi gulay. Patry ngayon yung suka. Try mo yung suka. So, Iba yung suka, iba rin yung manong sauce. Parang dalawa yung putahe mo. Yeah. sa serving nito, mga ilang piraso ulit yung kayang gawin, Doc? Ang kayang dyan, madami eh. So, depende kasi sa kung gaano nyo Laki gagawin yung kikiam. Ito yung lulutuin nyo. So, tulad nito, konti pa lang yung nagagastos natin. Hindi ko yung bagong luto. Ito yung bagong luto. Ayan. Manong Dex. At saka baka next time yung suka ni Doc Dex, pwede rin natin i-feature. Ibobote na yan. Sige, ibote natin. Ibobote Kitang-kita. namin yung suka. Kasi bibenta namin ng mga nasa 65. Namin. Business partner talaga to si Jess. Pwede mga 3 piso isa, Yes. pero pwede mong lakihan Pwede mo lakihan. para 5 piso. 5 piso hanggang sa 6 na piso. Saka naman ang pinanggagalit. Pwede ba i-freeze ito? Gagawa ako ng marami. Hindi ko naubos. Pwede naman. Tatanong na ni Mami Chiki kasi iuwi niya to. At saka alam niyo, naisip ko, yung mga mommies, pag hirap silang pakainin ng gulay yung mga anak nila, pwede yan. At least. Tama, oo nga. Okay. Maraming salamat. Doc Dex, Makalinta. Thank you, Doc Dex. Napakasarap. At ito po sa ating pagbabalik sa frontline sa umaga, Vice President Sara Duterte tinuturong pasimuno sa Oplan Tokhang sa Davao City. Operasyon ng LRT-2 balik normal na matapos ang sunog malapit sa Recto Station nitong Miyerkules. Coco Martin at iba pang bigating action stars ng bansa magsasama-sama sa isang pelikula. Kaya wag po kayong aalis, magbabalik pa ang inyong fave morning kasalo, ang Good Morning, Kapatid!
Narito na mga umaaksyong balita ngayong araw. Ihatid namin mula mismo sa frontline sa umaga. Vice President Sara Duterte itinuturong pasimuno sa Oplan Tokhang sa Davao City noong alkalde pa siya. Sa gitna ng bangayan, AFP at PNP muling itinanggi na may gumugulong na destabilization plot laban sa administrasyon. Lalaki sa Tondo, Maynila, hinabol ng saksak, patay. Suspect napikon daw sa biktima. Magnolia Hotshots pasok na sa PBA Commissioner's Cup Finals matapos tapusin ang Phoenix Fuel Masters. At kasarian ng first baby ni Maha Salvador at Rambo Nunez inilantad na. Direktang pinangalanan ng nagpakilalang dating miyembro ng Umano'y Davao Death Squad na si Arturo Las Cañas, si Vice President Sara Duterte bilang pasimuno raw ng Oplan Tokhang sa Davao City. Tinawag din ni Las Cañas bilang halimaw ng Davao si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Nasa frontline ng balitang yan si Camille Samonte. Si Vice President Sara Duterte na raw ang pasimuno ng Oplan Tokhang sa Davao City. Yan ang isiniwalat ng retiradong pulis Davao at nagpakilalang dating hitman ng Davao Death Squad na si Arturo Las Cañas. Nag-craft sila ng panibago ngayong extrajudicial killing na campaign against illegal drug, in which is Tok-Tok Hangyo, meaning Tokhang. Ayon kay Las Cañas, nagsimula raw ito noong mayor pa ng Davao ang Vice Presidente. Katuwang daw noon ni VP Sara si dating Davao City Police Chief at ngayon Senador Ronald Bato de la Rosa. Nag-imbento talaga siya ng bagong trademark ng extrajudicial killings in the name of Tokhang. At dito, pinayagan niya si Police Colonel Ronald Bato de la Rosa na i-enforce ito sa Davao City. Ang dami pong namamatay dito, ang daming namimissing. Nag-imbestigar ba si Sara Duterte? Wala. Sa tansya ni Las Cañas, nasa 3,000 raw ang namatay at nawala dahil sa Oplan Tokhang sa Davao City. Hindi niya nilinaw kung anong mga taon yan. Pero umupong alkalde ng Davao City si VP Sara noong 2010 hanggang 2013 at 2016 hanggang 2022. Nagsumitin na raw si Las Cañas ng affidavit sa International Criminal Court o ICC. Laman ang mga impormasyong alam niya. Hinamon din ni Las Cañas si dating Pangulong Rodrigo Duterte na harapin siya sa ICC kaugnay sa Davao Death Squad. Lalabas at kahamunin ko talaga itong halimaw ng Davao. Kung tunay ka na lalaki, Gong, kung hindi ka gonggong, humarap ka sa akin. Niluluko mo mga Pilipino. Anong ginawa mo? Drug war? Anong drug war? Ikaw ang drug lord. Wala pang komento ang dating Pangulo at kanyang anak na si VP Sara sa mga akusasyon ni Las Cañas. Pero una nang sinabi ng bise na wala siyang kaugnayan sa Davao Death Squad na sinasabing pumatay sa mga may kinalaman sa illegal na droga. Nagtataka nga raw siya kung bakit bigla na lang lumutang ang testigo laban sa kanya. Ngayong Vice Presidente na siya at napasama pa sa mga akusado sa ICC. Kiit niya pa noon, hindi niya raw kailangan ng Death Squad para sa mga bagay na kaya niyang gawin. Agad namang pinabulaanan ni Senator Bato ang mga aligasyon ni Las Cañas. Mag-alid siya na mag-alid. Basta malinis ang konsensya ko. Bahala siya sa buhay. Ayon naman sa dating tagapagsalita ni dating Pangulong Duterte na si Atty. Harry Roque, hindi dapat paniwalaan si Las Cañas. Wala nang kredibilidad ditong si Las Cañas sa mulat-mula. Dati sinabi niya na mayroong mga nakalibing na bangkay doon sa isang lugar ng Davao, ng Inukay, buto lang ng asong nakuha. Kapag ang kaso ay kriminal, hindi po pwedeng laway lamang. Dapat yan mayroong corroboration at sa aking pagkakaalam, laway lamang ang sinasabi ng Las Cañas na yan. Nagbabalita mula sa Frontline, Camille Samonte, News 5. Nilinaw ng Kamara na wala silang balak galawin ang political provision sa saligang batas. Pinamamadali na rin nila sa Senado ang pag-amyenda sa economic provisions. Nasa frontline ng balitang yan si Elaine Fulgencio. Ikinatuwa ng Kamara ang nakatakdang pagdinig ng Senado sa resolution of both houses number 6 sa susunod na linggo para amyendahan ang economic provisions ng saligang batas. Pero panawagan ng mga kongresista, dapat itong gawing urgent ng mga senador. Because that is what we agreed and have been waiting for since the start of this year.
They filed resolution of both houses number 6. And in fact, if we backtrack that resolution of both houses number 6 filed by the Senate President Mig Zubiri even gave it then a timeline that they will pass it this March. So the House, we are patient enough. Para naman kay Cagayan de Oro 2nd District Representative at Constitutional Amendments Panel Chair Rufus Rodriguez, dapat alisin na ng Senado ang mga agam-agam sa charter change. No, abolition of the Senate. They are reacting, overreacting on something that is not there. Tinabla rin ni Rodriguez ang paratang ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na meron umanong nagpaplanong magka-Prime Minister sa bansa sa pamamagitan ng People's Initiative. The PI will lead to some people to become Prime Minister, and there will be a perpetuation of power. That has no constitutional and legal basis. Constitutional. People's Initiative cannot change the form of government. Paglilinaw ng mga kongresista, walang balak ang Kamara na galawin ang political provisions ng saligang batas. I'm challenging those who are accusing the House of Representatives of trying to put in this, pushing for this constitutional amendments or changes in our Constitution to review. Pakita nyo po yung dokumento na nagsasabi na we are pushing for those type of political changes. Sa panayam ng programang Storyco ng One News, sinabi ni AXIS Party List Representative Erwin Tulfo na handa ang Kamara na makipagtulungan sa Senado kaugnay ng Chacha. Susunod din daw sila sa utos ng COMELEC na ihinto ang signature drive. Mukhang may plano ang Senate na mag-file ng case sa Supreme Court versus People Initiative. We will also abide para everybody can move forward. Let's leave it behind. We're ready to work with the Senate, and then everybody can move forward and do their jobs. Paglilinaw naman ni dating Senador Franklin Drilon, hiwalay pa ring magpupulong ang Senado at Kamara at magpapasa ng hiwalay na pag-amyenda sa saligang batas. When you say Constituent Assembly, it only means that Congress will perform the function of its constituents. That is amending the basic law. When they enact ordinary laws, they are performing the powers of a legislative body. But when they amend the Constitution, they're performing the functions of a constituent assembly. Nagbabalita mula sa Frontline, Elaine Fulgencio, News 5. Imposible raw mangyari ang gusto ni Pangulong Duterte na ihiwalay ang Mindanao mula sa Pilipinas. Ayon kasi sa mga eksperto, walang proseso para dyan sa ilalim ng 1987 Constitution. Nagbabalik si Camille Samonte. Sa gitna ng hidwaan sa politika, gustong ihiwalay ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang Mindanao mula sa Pilipinas at magkaroon ng sariling gobyerno. Secession ang tawag dito ang formal na pagkalas para maging independent na territory. Gusto ko na. Magsawa na ako sa ilang presidente na kasi. Kung ganon lang naman kayo dyan sa Luzon, pati sa Visayas, bahala kayo. Mindanao is rich. Sinabi niya yan sa isang news conference sa Davao City. Ayon kay Digong, gagawin nila yan sa pamamagitan ng pangangalap ng mga pirma tulad ng ginawa sa People's Initiative para sa charter change. Hindi naman rebellion, hindi yan sedition. There's a process in that. I think before the UN where you would gather signatures from all sorts in Mindanao. Inatasan na raw niya si Davao del Norte Representative Pantaleon Alvarez na pangunahan ang signature campaign. Iikot ako ulit sa lahat ng probinsya ng Mindanao at gagawin ko yung pagpapaliwanag. Kailangan maintindihan ng taga Mindanao bakit ginagawa ito. Tingin naman ng isang political analyst sa hakbang na ito ng dating Pangulo. It's kind of ironic because they oppose the People's Initiative to amend the Constitution. They even had an entire prayer rally, they call it prayer rally, on that. And now that they're going to use the same strategy to secede from the country.
Dagdag pa ni Professor Contreras, hindi ito posibleng mangyari sa kasalukuyang saligang batas. There is no legal procedure for seceding because technically we are not a federal republic. You know, we don't have the presumption of autonomy of a state. And there is no mechanism for seceding. Na sinasabi niya may United Nations agreement daw na standard. Para naman sa ibang mambabatas, maganda ang intensyon nito para sa Mindanao, pero dapat daw itong dumaan sa masusing pag-aaral. Mindanao have been at the end of a minimum or minimal attention from the national government. Pero do sa punto na secession o i-separate natin, teka muna, ako personally gusto kong pag-aralan. Gusto kong tingnan kung if it's really worth it. Kung si Senate President Mig Zubiri naman ang tatanungin, hindi ito napapanahon. The last thing that we want is na magkagulo-gulo, magkawatak-watak ang ating bansa. Ang akin dyan ay slow down po natin ang away na yun. Nagbabalita mula sa Frontline, Camille Samonte, News 5. Muling iginiit ng Philippine National Police na walang destabilization plot laban kay Pangulong Marcos. Nananawagan din ang liderato ng PNP sa mga pulis na huwag makinig o magpadala sa kahit na anong ingay sa politika. Yan ay sa gitna ng bangayan sa pagitan ng mga Duterte at Marcos. Batid naman daw ng PNP na hindi maiiwasang magkaroon ng pananaw sa usapin ng politika ang mga pulis. Pero ang utos sa kanila ay pagtuunan ng pansin ng trabaho. Ang Armed Forces of the Philippines naman iginiit din na hindi na kailangan ng loyalty check sa kanilang hanay. Muli ring sinabi ng AFP na apolitical o hindi makikisawsaw sa politika ang mga sundalo. Gaya ng laging pinapaalala po ng ating Chief PNP, ang PNP po, ang bawat miyembro po ng PNP ay hindi dapat po nawawala sa focus ng kanilang trabaho at magtutuloy-tuloy po yung pagtupad natin ng ating mandato. Ang pinaka-keyword po dito is non-partisan po ang AFP. So we'll be continuing to have our focus in terms of yung ating mission po, no, to end our local terrorist insurgency problem and transition ultimately to territorial defense. Nagbabala ang National Economic and Development Authority o NEDA sa posibleng dagok sa ekonomiya na dala ng bangayan sa politika. Yan ay sa gitna ng away sa Kongreso kaugnay ng People's Initiative at lumalalim na lamat sa relasyon ng pamilya Marcos at Duterte. Paliwanag ni NEDA Secretary Arsenio Balisacan, maituturing na red flag sa mga investor ang mga kontrobersiya sa pamahalaan. Pero naniniwala si Balisacan na sa ekonomiya pa rin ang prioridad ng mga leader. Para sa buong taon kasi ng 2023 na itala sa 5.6% ang economic growth ng Pilipinas. Bukod sa mas mabagal yan kumpara sa 7.6% noong 2022, di rin ito naabot ang 6 hanggang 7% target ng gobyerno. Sa kabila niyan, hindi naman daw nangungulelat ang Pilipinas kumpara sa mga karatig bansa nito. Our performance from a global perspective is, as I said, very impressive. You know, I'm not saying it because I am part of the government, but that's how our economic observers are saying it. Lumobo sa panibagong record high ang utang ng Pilipinas nitong Disyembre. Base sa datos ng Bureau of Treasury natapos ang taong 2023 na nasa 14.62 trillion pesos ang outstanding debt ng Pilipinas. Mas mataas yan kumpara sa 13.42 trillion pesos na naitala sa parehong buwan noong 2022. Base rin sa pinakahuling tala, lumalabas na umabot na sa 1.82 trillion pesos ang hiniram ng gobyerno mula nang maupo si Pangulong Bongbong Marcos. Paliwanag ng isang eksperto, lumobo ang utang ng gobyerno dahil sa epekto ng mataas na interest rate sa buong mundo. Bukod pa riyan, malaking bahagi rin daw ng balanse ang mga inutang noong COVID-19 pandemic. Arestado ang isang lalaking nanaksak matapos umanong mapikon sa Tondo, Maynila. Paliwanag naman ng suspect, sinuntok lang at di niya sinaksak ang biktima. Nasa frontline ng balitang yan, si Dave Abuel. Bandang alas 7 kagabi nang masapul sa CCTV ang dalawang naghahabulang lalaki na ito sa isang iskinita sa Tondo, Maynila. Nang makarating sa kanto ay tila nagpambuno ang dalawa hanggang sa mapaupo ang isa sa kanila. Sandali silang nag-usap hanggang sa umalis na ang isa sa mga lalaki.
Hindi nakunan sa CCTV pero bago ang habulan ay sinaksak na umano sa likod ang hinahabol na lalaki nang humahabol sa kanya. Naisugod pa sa ospital ang biktima pero diniklarang dead on arrival. Ayon sa mga pulis, nagsimula lang ang krimen sa simpleng pagtatalo. Itong ating suspect ay nagtanong sa biktima. Ngunit hindi nagustuhan ng suspect yung tinanong niya hanggang sa sila po ay nagtalo. Dati silang malimit na magbiruan. Kwento naman ng itinuturong suspect, totoong nagkapikunan sila ng biktima at nagpambuno pero hindi raw niya ito sinaksak. Sinabihan niya po ko lang hindi maganda. Ngayon po, meron po kaming yung gate po, nagano ko po yung gate. Kasi po, nagpambuno po kami. Tuntukan lang po, ma'am. Wala na pong iba. Nang tanungin kung may ideya siya kung sino ang nanaksak sa biktima. Wala po. Wala po talaga. Sir, nakainom po ba kayo kanina? Oo, nakainom po. Shot lang naman po yun kasi pagod na po ako. Mensahe ng suspect sa pamilya ng biktima. Sana, kung naman nila ako para kasi hindi ko na ginawa. Wala lang po. Kaya nga po ako sumama dito para maimbestigahan ako. Malinis ko yung ano ko. Patuloy pa ang investigasyon ng mga pulis sa insidente. Kung mapatunayan siya nga ang nanaksak, posibleng maharap sa reklamong homicide ang suspect. Nagbabalita mula sa frontline, Dave Abuel, News 5. Pinaghanap na ang grupo ng mga nakamotor na hold-upper na gumagala sa Maynila. Ang pambibiktima ng grupo nasa pulpa sa CCTV. Nasa frontline ng balitang yan si Gary De Leon. Sa kuha ng CCTV noong Miyerkules sa kalye ng Pio Campo sa Malate, Maynila, biglang nag-U-turn ang 6 na lalaking sakay ng 3 motorsiklo. Huminto sila sa tapat ng isang bangko kung saan naispatan nilang nagwi-withdraw ang isang lalaki. Inambangan nila yan at nang makalagpas ang lalaki, binuntutan nila ito sa pinalibutan. Tinutukan pa umano ng baril ang biktima. Sinubukan pang maglakad paliw ng lalaki at bumalik sa ATM pero doon siya na corner ng mga kawatan. Tinangay sa kanya ang winidraw na 3,000 piso. Agad namang sumibat ang mga nakamotorsiklo sa daang papuntang Pasay. Nasa pulpa nga sa ibang anggulo ng CCTV na muntik pang mabangga ng taxi ang isa sa kanila. Ilang oras bago ang pang-hold up, tinabihan ng isa sa mga kawatan ang babaeng ito na naglalakad. At nang mapansin na wala namang mahihita sa target, humarurot na sila palayo. Habang kahapon ng madaling araw, lalaking foreigner naman ang napuntirya sa pareho pa ring lugar. Binuntutan din siya ng isang rider sa bayablot sa hawak niyang cellphone. Nakipaghabulan pa ang biktima pero di na niya naabutan ng snatcher. Gaya ng mga naunang rider, diretso ito papuntang Pasay. Di pa tukoy ang pagkakakilanlan ng mga suspect pero ang seri ng mga nakawan, ikinabahala na ng barangay na sumasakop sa kalsada. Tumagi na silang humarap sa kamera. Inilabas daw nila ang mga kuha ng CCTV para balaan ng mga residente at pedestrian na magdoble ingat. Nangako naman ang Manila Police District na pag-iibayuin ng police visibility sa lugar, lalo na sa gabi. Nagbabalita mula sa frontline, Gary De Leon, News 5. Balik normal na ang operasyon ng LRT Line 2 matapos ang sunog malapit sa Recto Station kahapon. Pansamantalang isinara ang Recto Station pasado alas 3 kahapon dahil sa sunog mula Legarda hanggang Antipolo lang ang naging biyahe. Sa abiso ng LRT2 kaninang umaga ay 9 na tren ang bumabiyahe sa kanilang linya. Tinatayang may 9 na minutong headway o tagal ng paghihintay ng mga pasahero ng tren sa mga istasyon. Tuloy-tuloy pa rin nakararanas ng masamang panahon ng Davao Region dulot ng low pressure area. Ang ilang bayan nagdeklara na ng state of calamity. Nasa frontline ng balitang yan si Faith Del Mundo. Kitang-kita sa video na ito ang malakas na pagragasa ng baha sa tulay na yan sa Caraga, Davao Oriental. Pero ang isang lalaking nakamotorsiklo pinilit pa rin dumaan hanggang sa tuluyan siyang nahulog sa tulay. Nakaligtas naman ng rider pero ang kanyang motor tuluyan ng tinangay ng baha. Halos umapaw naman sa kalsada ang maputik na tubig sa ilog sa Mati, bunsod ng magdamagang pag-ulan. Ganyan din ang eksena sa kalapit na ginagawang tulay. Sa lakas ng rumaragas ang tubig, ipinatigil muna ang paggawa dito. Gumuho naman ang lupa sa Tarragona Road, natabunan ng malalaking bato at putik ang kalsada. Kita naman sa drone shot na ito ang mga bahay na nalubog sa bahang. Sa pilitan na ring inilikas ang mga residente sa bayan ng Banganga.
Kinakailangan pa nilang gumamit ng rescue boat. Naminsala rin na magdamagang pag-ulan sa Davao de Oro. Ang tulay na ito sa New Bataan halos gumuho na. Nagkaroon din ng mga landslide sa barangay Mainit. Nabiyak naman ang bahagi ng tulay na ito sa Panabo City sa Davao del Norte. Nagdeklara na ng state of calamity ang lungsod dahil sa matinding pag-ulan. 20 barangay doon ang lubog ngayon sa baha. Higit 13,000 pamilya naman ang apektado. 2 residente naman sa Davao Oriental ang nawawala ngayon ayon sa NDRRMC. Ayon sa Pag-asa, epekto ng trough o kadugtong ng low pressure area sa timog ng General Santos City ang mga nararanasang pag-ulan sa Mindanao. Posibleng pumasok ang LPA sa Philippine Area of Responsibility bukas o sa Biyernes. Magdudulot pa rin ito ng malakas sa pag-ulan sa Caraga, Davao Region, Soc-Sargen, Central Visayas, Southern Leyte at natitirang bahagi ng Mindanao. Pinag-iingat pa rin ang mga nakatira sa mga nasabing lugar sa mga pagbaha at pagguho ng lupa. Sa mga especially sa low-lying areas, sa mga bulubog ng lugar, doble ingat po kung meron na pong advice ang ating mga local governments for evacuation. Mas kasi nasundin po ito. Nagbabalita mula sa Frontline, Faith Del Mundo, News 5. Nagsuspindi ng klase ang 2 universidad sa Bulacan matapos makatanggap ng bomb threat. Agad namang nagpadala ng tauhan ng mga pulis para suyurin ang 2 campus. Nasa frontline ng balitang yan, si Ian Suyu. Masusing sinuyod ng mga otoridad ang mga classroom na ito kasama ang K9 units matapos makatanggap ng bomb threat ang ilang kolehiyo sa Bulacan. Kabilang sa mga nakatanggap ng bomb threat ang Bulacan State University Meneses Campus at Bulacan Polytechnic College. Lunes nang makatanggap ang BSU ng mensahe online tungkol sa umano'y napipintong pagsabog at sunog sa Meneses Campus. Kinabukasan naman ay nakatanggap rin ang BPC ng mensahe tungkol sa nakatanim umanong bomba sa lahat ng mga campus nito. Ito pong sa BSU Meneses Campus na bomb threat, na-receive po to through Messenger. January 31, ang natanggap po namin ay 5 request. Ito po ang eskwelahan ng Bulacan Polytechnic College. Na-receive naman po nila yung bomb threat according to admin officer habang binabrowse niya yung kanyang FB page ng school. Agad sinuspende ang face-to-face classes sa mga nasabing eskwelahan. Ang graduating student na si Josephine, matinding takot raw ang inabot nang mabalitaan ng bomb threat. Nakakatakot dun sa safety namin, nakakatakot sa kung makakauwi pa ba kami. Di namin alam kung totoo ba o nananakot lang. Wala namang nakitang kahina-hinalang gamit o explosive device sa mga campuses base sa isinagawang inspeksyon ng Bulacan PNP kahapon. Dahil dyan, maaari na raw ipagpatuloy ang face-to-face classes sa mga eskwelahan. So nagkandak po kami ng EOD paneling together with the handlers and their K9 sniffing operations. Ginagawa po namin yung upang sa ganun ay ma-cleanse namin yung area, ma-sanitize po namin kung sakali po na merong possible na explosive. Patuloy namang inaalam ng Bulacan PNP kung sino ang nasa likod ng mga nasabing pagbabanta. Nagbabalita mula sa Frontline, Ian Suyu, News 5. Kasado na ang tapatan ng Magnolia Hotshots at San Miguel Beermen sa finals ng PBA Commissioner's Cup. Pero para makapasok sa finals, kinailangan munang talunin ng Hotshots ang pinalakas na Phoenix Fuel Masters. Nasa frontline ng balitang yan si Marty Bautista. Maagang lumamang ang Magnolia Hotshots kontra sa Phoenix Fuel Masters sa Game 4 ng PBA Commissioner's Cup Semifinals. Win or go home game ito para sa Phoenix. Gawa ng lamang sa best of 5 series ang Hotshots, 2-1. First quarter pa lang, double digits na kaagad ang bentahe ng Magnolia. Nanatili ito hanggang sa bandang third quarter nang makalapit ang Fuel Masters at naibaba ang lamang sa 2. Yun nga lang, nagpakawala naman ng 7-2 run ang Magnolia para maibalik sa 17 ang lamang. Hindi na nakarecover ang Phoenix at natapos ang laro sa final score na 89-79. Nagbigay ng 20 points at 20 rebounds ang Magnolia import na si Tyler Bay. Nagtala naman ng game-high 21 points si Mark Baroka para sa Hotshots. Ayon kay Baroka, malaki ang naitulong ng maaga nilang paghahanda para sa conference. Yung mindset ko is
sobrang hungry na talaga going to the finals. Kasi lagi kami sa semifinals. So, mag 5 years na rin. Nagbunga na rin yung sinasabi ng coach na 10 months preparation, yung on tour. Sobrang laking ng pasalamat namin na sineryoso namin yan. Ito ang ika-32 beses na nakaabot ang Magnolia sa finals at ika-5 sa ilalim ni Coach Tito Victolero. Naghihintay sa kanila ang San Miguel Beermen na nilampaso ang Barangay Ginebra 3-0. Now, it's another challenge for us. We're in the finals, but again, hindi pa natatapos dito yung trabaho namin. It's only the 75% we achieved. We need to get another 25% in order for us to win the championship. Simula na agad ang finals bukas, Biyernes. Papasok ang hotshot sa seryeng minamata ang unang kampyonato mula noong 2018. Habang ang SMB naman planong masundan ang Philippine Cup title na napanalo nila noong 2022. Gaganapin ang laro sa Mall of Asia Arena sa February 2, alas 7:30 ng gabi. Nagbabalita mula sa Frontline, Marty Bautista, News 5. Pinagpapaliwanag ngayon ng guard ng Converge Fiber Xers na si Mac Talio. Iyan ay matapos kumalat ang mga larawan at video niyang naglalaro sa ligang labas nang walang paalam. Nakita si Talio na naglalaro para sa isang koponan sa Sinulog Cup sa Cebu. Katunayan, nagkampiyon pa nga ang team niya at siya ang hinirang na MVP. Bago ito, ang huling balita kay Talio ay nasa injured list siya. Base sa report ng Spin.ph, ipapuputol na nila ang kontrata kay Talio. Mahigpit ang PBA sa paglalaro ng players sa mga ligang labas, lalo na kung walang paalam mula sa kanila at kanilang mga koponan. Bigatin ang Hollywood debut ng multi-awarded Pinay actress na si Ruby Ruiz. Kasama kasi sa mga nakatapat niya sa unang international series niyang Expats, walang imba kundi si Nicole Kidman. Nasa frontline ng balitang yan, si MJ Marfori. Pag hindi bagay sa inyong role, tanggihan ninyo. Mula sa Extra, kasama si Vilma. Ikaw ang teacher ni Liana nung first year. Hanggang sa Linlang with Inang Maria, ang ating multi-awarded Pinay Pride actress na si Ruby Ruiz. Going international na, kasama si Academy Award winner Nicole Kidman. As his family. You know you always say that, right? Para yan sa Hollywood debut niyang Expats. Tungkol sa isang grupo ng mga expatriates ng Hong Kong ang Expat. At si Ruby, isa sa mga lead star nito kung saan gaganap siyang nanny ng mga anak ni Nicole. Kwento niya, manghang-mangha siya sa husay at galing ni Nicole na naka-showdown niya sa maraming eksena sa series. Sobrang method ang ginagamit niya. Nung nandun na kami sa may elevator, nakatalikod na yun parang bilang Fanay and Yaye, ang ano ko, I'll carry you. Talagang ano siya, yung karak, parang, parang kinunutan niya ako ng noo, parang huwag mo akong tulungan. Impare na ako sa iyo ngayon kasi ikaw ang gusto ng anak ko. Huwag kang ano-ano dyan. Pero mas malaking hamon daw kay Ruby na ma-portray ng maayos at may dignidad ang mga kababayan nating OFW sa Hong Kong. Kaya naman, may iba pa siyang ginampanang role sa project. Parang akong consultant nila sa Tagalog. Merong mga parts doon na parang Carabao English. Hindi ako pumayag. I had to talk to the director very politely na a lot of overseas Filipino workers, I mean, majority of them are educated. I mean, some are even principals. A lot of them are teachers in our country. So maybe we don't speak the way you speak. I mean, the accent that yung American but we're conscious about our grammar. Showing na ang Expats sa Prime Video. Nagbabalita mula sa Frontline. MJ Marfori, News 5. Inanunsyo na ng mag-asawang Maha Salvador at Rambo Nunez ang gender ng kanilang anak. Sa gender reveal party ni Maha, bumuhos ang pink confetti nang ibunyag nilang baby girl ang kanilang panganay. Kitang-kita ang excitement at saya kina Maha para sa kanilang baby girl. Star-studded naman ang gender reveal party na dinaluhan ng celebrity friends ni Maha at Rambo. Nitong December lang nang inanunsyo ni Maha ang kanyang pagbubuntis.
Magsasama-sama sa isang proyekto ang ilan sa bigating action stars ng bansa. Bibida sa isang pelikula si Batang Quiapo star Coco Martin at mga senador na sina Lito Lapid, Robin Padilla at Bong Revilla. Sa Instagram post ni Senator Bong Revilla, magkakasama ang action stars, pati ang director na si Brillante Mendoza. May caption yan na ayos na with matching thumbs up emoji. Kinumpirma na noon ni Senator Bong na tuloy ang pelikula nilang apat. Sa ngayon, magkakasama sina Coco, Senator Lito Lapid at anak niyang si Mark sa hitseryeng Batang Quiapo. Narito na ang bagong channel para sa Pinoy, ang RPTV. Mapapanood na sa RPTV ang kapatid shows tulad ng Itbulaga. Ang RPTV din ang bagong tahanan ng PBA. Ipalalabas din sa channel ang news and public service shows katulad ng Ted Filon at DJ Chacha at Wanted sa radyo. Ang TV5 ang naglunsad sa RPTV. Ayon kay TV5 President and CEO Guido Zaballero, ito ay alinsunod sa commitment ng kumpanya na itaas ang standards o mga pamantayan sa entertainment, sports at public service broadcasting sa bansa. Mapapanood ang RPTV sa free at pay TV. Okay, dire-diretso lang ang happiness ngayong Huwebes tulad ng mga nagpapadala sa atin ng kanilang selfies. O Jess, tignan natin ang mga pictures dyan. Ay! Sabi mo, di ba, may sariling pa-headgear. Diba? May Superman pa dyan. May mga din. May mga stop toys sila. Kaya pagkwento mo ng mga batang ito. Hello! Oh, you know. Teddy bear. Kompleto sila sa team natin. Walang nag-selfie with their lolo? Oy! Kilala ko yun Hindi nag-selfie with Ay, oo nga! Hello, Mama Dem! Mama Dem, hello! Pero feeling ko hindi mananalo si Mama Dem. Hindi, may chance. Sige, may chance naman. ba? Sige, ako natin ang chance si Mama Dem. Sige. Mama Dimples, we miss you. Hi, Dimples! Hello, kaya mga kapatid, tuloy-tuloy lang po ang pagsiselfie at isend na yan sa amin kasamang inyong location para manalo ng 500 pesos worth of load sa ating Kagumoka Ako Selfie Contest. Yay! So send na send. Mamaya, ang actor, model at host na si Richard Juan magiging producer na sa isang pelikula. Ikukwento niya ang journey na yan sa atin live na live. At sa Legal Bato, alamin natin ano nga ba ang sinasabi ng batas sa hindi tamang pagbibigay ng deskwento para sa mga lola't lolo. At sa Payeng Kapatid, overachiever dahil nagdududa sa sarili now. Paano kung akala mo espesyal ka pero hindi pala? Pag-uusapan natin yan mamaya. Kumayin natin. Sakit naman nun. Pag-uusapan natin yan mamaya. Sino nagsabi hindi ka special? Di ba? Ang sad naman. Ayan, marami talagang tatalakayin. Kaya huwag kayong aalis. Magbabalik pa rin ang inyong paboritong morning kasalo ang... Good morning, kapatid! Bukod sa pag-aaral ng mabuti, may ilang estudyante na aktibo rin sa extracurricular activities. Tulad na lang ni Jane, na ang buong kabataan daw ay halos umikot lang sa eskwelahan. Naengganyo raw siya mula nang makita ang mga kaibigan niyang sumasali sa iba't ibang contest. Most of my friends are top-notchers in school. Kailangan ako din. Parang ano ba yung mga dapat kong gawin? So I joined everything in elementary. Sabayang pagpikas, poetry, table tennis, campus journalism. Pinagkakasa raw noon ni Jane ang natitira niyang oras pagtapos ng klase. Akala ko normal yung pagpapasok ka ng school, after nun may activities or may events kang magpa-prepare, tapos uwi ng bahay. Sila kasi bahay, school lang. Then it hits me, parang, am I normal? Ganon. Bakit, anong nangyari? Bakit ko gustong sumali sa iba't ibang contest na to? Before, on my childhood days, ang term na bida-bida masakit pag narinig mo. And I heard that a lot of times. Napagtanto raw ni Jane na tila nape-pressure lang siya sa mga nakikita niya sa mga taong nakapaligid sa kanya. Yun yung naging hardships ko up until this day na I keep on comparing myself. Kaya I keep on doing a lot of things. Pinagsisisihan din daw ni Jane ang sobrang pag-focus noon sa pag-aaral at extracurricular activities. Sana raw ay mas in-enjoy niya na lang ang buhay. Ito naman ang masasabi ng ating eksperto tungkol sa mga tulad ni Jane. We also have to maintain from time to time yung balance. Ibig sabihin,
na-achieve mo yung mga bagay na yun, pero hindi dapat nako-compensate ang health. Hindi dapat nako-compensate yung relationship mo with the people around you. Hindi dapat nako-compensate yung finances mo. Now that you have that regret, now na laman mo na hindi mo pala na-maximize yung childhood mo, maybe this is the best time for you to now balance your future. Yun yung pinakamagandang message ni Doc kay Jane na it's never too late. Pwedeng baguhin, di ba? Pero tanong ko sa inyo, kung ikaw ba yung nagpupursige, talaga nag-e-effort na magtagumpay, na gumawa na maging magaling, bad ba yun necessarily? Sorry, may tanong din ako. Yung kay Jane, so yung problema niya is hindi siya nakapaglaro, nakapag-socialize dahil sobrang focus siya sa academics at sa iba-iba pang extracurriculars. Yung kanyang effort na talagang to succeed and to overachieve. Kumbaga lahat, sa school. Lahat. Out of school, wala. Ganon. Okay. So ano yung tanong mo ulit? Oo. Yung gano'n na parang gusto mo talagang, maliba. Kapag gusto mo talagang pursigido ka, na mag-effort. Tingin ko, hindi naman. It's a good avenue for development din kasi, di ba? Pero I think definitely kailangan balance din yun, di ba? Kailangan may social aspect din. Kasi, for example, ako, yung academics ko, hindi talaga malakas nung sa school ako, di ba? Extracurriculars talaga ako. Tapos socialization sa labas ng school, di ba? So parang, in the real world kasi, connections din yan di ba? So, kung kabarkada ko yung isang marketing whatever sa isang kumpanya, di ba? Kunin natin si Justin para sa isang campaign. Success pa rin yun. Success pa rin yun, di ba? So, iba yung batayan ng success. Oo. So, hindi lang lahat academics May social aspect din. Tama. Okay, ako. Hindi naman masama, Mami, maging overachiever because ako personally, when I was younger, they always called me the teacher's pet. And tulad nga nung sinabi, medyo parang masakit yun. Pero kasi ako, naturally, masunurin talaga akong bata. So for me, happy ako na sumusunod ako sa teacher ako. Happy ako na hindi ako maingay sa klase. Happy ako na hindi ako napapagalitan. So, it's not really, hindi siya pressure sa akin. Yun lang yung natural kong gustong gawin. And I feel like feeling ko lang, pag yung sa ibang cases na may pressure sa kanila, baka kasi sa paglaki nila, when they become adults, may pressure to become perfect. Yung perfectionism, di ba? So parang yun lang, feeling ko baka kaya feeling nila nangungulelat sila because they expect so much from their younger selves na dapat paglaki ko, ganito na yung na-achieve ko. Pero tingin ko baka yun lang medyo baka nag-over sa expectation. Babalikan natin yan. Jess. Sa akin naman, hindi naman masama. I mean, speaking from someone na grade A student ako nung bata So, wow, valedictorian nga di ba? Yung ganong idea na ako, ang akin lagi kong babalikan dyan is yung intention. Siyempre nung bata, natural. Gugustuhin kong maging maganda yung grades kasi nakikita ko, natutuwa yung parents ko pag mataas yung grades ko. O ako yung bida sa family pag mataas yung grades ko. O may reward ako na makukuha. So yun yung motivation ko when I was growing up. Tapos at the same time, nakikita ko na, teka, parang ang dami ko napupuntahan na. Kung saan ako pinapadala ng school ko to compete, parang teka, okay na reward to Saka okay na experience. Pero nung nag-college ako, doon na balanse ang lahat. Doon ako na naibaba sa lupa na parang lahat ng kasama ko matatalino. Lahat ng kasama ko magagaling. So ngayon, nag-iba yung motivation ko. Sige, papasok ako, gagawin ko to, pero mag-extracurricular ako kasi kailangan ko to para pagtrabaho ko. Pagkalabas ko ng eskwelahan. Tsaka yung sa parents mo siguro, reward ka, pero hindi naman tinatanggal yung reward, hindi ka naman pinapagalitan. So yun din importante dun sa pressure. At para kay Jess, nakatulong yung academics mo. Sa career ko. Sa career mo. Okay. So at least may case naman kay Jess. Yung kay Jane kasi, di ba, na-burnout siya So yun din yung isang bagay na kailangan natin tignan. Pero lahat ng sinabi nyo, parang papunta na rin doon sa gusto ko sana iiwan sa mga magulang, Kasi syempre sa atin yan Unang-una yung pressure. Tama yung sinasabi ni Maui. Kung minsan nadadala nila yan sa kanilang pagkatanda. At tuloy, nakaangkla yung kanilang pagpapahalaga sa sarili dun sa mga nagagawa nila. At saka, natatakot sila na hindi magtagumpay at natatakot sila na ma-disappoint yung ibang tao na talagang nagiging na sila, nababurnout at saka hindi na sila sumasaya, nade-depress kuminsan at na-anxious. So yun yung isang bagay. Siguro pangalawa, mga parents, subukan nating ipalakpakan at bigyang pagpapahalaga yung effort, yung pagpupursige, hindi yung resulta.
Kasi kahit na hindi nila makuha yung pinakamataas na grade, pero nakita mo pinagtrabaho, palakpakan natin yung kanilang effort. Kasi hindi in that way, yung pagiging overachiever or hard worker ay hindi nakakasama sa kanilang kalagayan, di ba? Kasi paano kung mag-fail kasi? Okay lang. Hindi naman kasi nagtrabaho ko na magaling, na-appreciate. And third and last, ito po ay proseso. So kung hindi mangyari agad, be patient with yourselves bilang magulang, kung nakakalimutan ninyo na gawin yan, at saka dun sa mga anak ninyo na magbago at malaman na ganito pala yung mga pangyayari. Kaya pala ako nag-overachieve dahil natatakot ako mag-fail, o babaguhin ko na yan. Kaya pala dahil pinapressure ko yung anak ko, o babaguhin ko na yan. Unti-unti, it's a process and tulong-tulong. Never too late nga. Sabi niya Never too late. I agree. Maraming salamat sa inyong lahat. Salamat, Mami Chiki. Sa ating payo. Ito naman, legal na payo. Ipaliliwanag ni Attorney Bupo ang batas na nagbibigay ng pribilehyo sa mga senior citizens. Ang mga naglilimita ng diskwento, siguradong magtitino. Titino. Oo, yung mga hindi tama yung binibigay na discount. So, minsan ginigipit. Oo, yun, tingnan natin. Sige, igis sila. Tuloy-tuloy lang ang good vibes. Kasama pa rin ang inyong paboritong kasalo sa umaga. Good morning, kapatid! But not in Lazada or Shopee. Yes. Nag-viral kamakailan ang isang sikat na coffee chain matapos mag-anunsyo na limitado lamang sa isang pagkain at isang inumin ang discount na ibibigay sa mga senior citizens at PWD. Dahil dito, nagpatawag ang komite sa Kongreso at pinagpaliwanag ang nasabing coffee chain. Ano nga ba ang sinasabi ng batas tungkol sa diskwento para sa mga senior citizens at PWD? Ayon sa Republic Act number 9994 o yung Expanded Senior Citizens Act of 2010, at ganito rin ang batas para sa mga PWDs. Dapat ang mga senior citizens at PWDs dapat bigyan ng diskwento na 20% sa lahat ng kanilang binili na pagkain o inumin para sa kanilang personal consumption. Ito ay dagdag pa sa kanilang tax exemption na 12% value-added tax on certain goods and services. Ang mga lalabag sa batas na ito ay maaaring makasuhan at mapagbayad ng multa na 10,000 hanggang 200,000 piso o pagkakulong ng 1 hanggang 6 na taon ayon sa hatol ng hukuman. Attorney, paano kung may promo sa hotel o sa mga restaurant? Ibig po bang sabihin hindi na valid ang senior discount? Ayon sa batas sa Senior Citizens Act at sa PWD Act, kailangan pumili ang senior citizen o PWD between the 20% discount o yung promo na ino-offer ng merchant. Hindi po pwedeng parehong mapili. Isa lamang. Pag pinili niya ang promo, hindi na pwedeng gamitin ang 20% discount. Hindi rin pwedeng gamitin ang batas ng discount para sa mga items na diskwentado na o yung discounted na or on sale. Kung kayo po ay may nais ikonsulta sa inyong lingkod, i-follow lang ang Facebook page ng Good Morning Kapatid. Mangyaring i-private message po ninyo sa akin ang inyong mga katanungan. Maraming salamat. Kasi di ba pinipilit natin yung kuminsan talaga, uy, sale! Tapos dagdagan mo pa ng ano? 20% discount, wala nang natira dun sa merchant. Kapag sale, wala. Mamimili ka kung alin. Pili mo lang yung promo mas mataas. ka or sale. So mag-compute ka na. Calculate ka na. Kung ano yung mas akma para sa'yo. Saka ito din, magandang paalala yan sa mga establishments, pero magandang paalala rin yan sa atin. Kasi minsan tayo as consumers, mapilit tayo. Halimbawa, pag sa pagkain, sa restaurant, hindi, dapat 20% yung ganyan-ganyan. Pero hindi, merong mga pinipili. Ayun. Ayan, meron pala tayong pag-uusapan pa mamaya sa pagbabalik natin. Ito naman, mula Itbulaga hanggang PBB, hanggang sa iba pa niyang hosting at acting gigs. Ngayon naman, sasabak na rin siya bilang producer ng isang international film. Richard Juan, makakabanding natin mamaya live. Tuloy-tuloy lang ang happiness ngayong umaga. Dito pa rin sa inyong Happy Morning Kasalo, ang Good Morning Kapatid! Nagsimula
na siya sa You're My Foreignoy at tinanghal na Dabarkad's Choice. At nakilala rin bilang charming chinito ng Parañaque ng PBB 737. At ngayon ay isa ng ganap na actor, producer at host. Mga kapatid, Richard Juan! Welcome to the show, Richard. Good morning. Anong label ulit din? Parañaque, ano yun? What's that? Chinito. Charming Chinito. Charming Chinito. Oo nga, papatunayan natin yan. That was so long ago. Alam mo si Richard, yan yung mga, yan, yung hair niya, yung dating niya, yung pananamit niya, yung mga patok na patok sa mga tita ngayon. Ay, mga tita. Mga tita nga noon. Hindi niyo in-expect yung tita, no? Ako rin. Talita, bigyan ka good morning. Good morning, Good morning, tita. Good morning, tita. At mga mami, ang cute ni Richard. Okay, Richard, let's talk about the movie you produced. It's called Under Parallel Skies. What can we expect from the movie? Oh my God, I don't know where to start. This is actually my company's first film, 28 Squared Studios. And kasi sa company 28 Squared Studios, we really believe in bringing Filipino content and creatives out to the world, which is why this film was fully shot in Hong Kong. We got a Thai superstar, Win Metawin, and of course our very own si Janela Salvador. There are two leads and directed by Direk Sigrid Bernardo. Wow. And it's going to be a, I wouldn't say a rom-com, but more of a rom-drama. But syempre, you know, as Filipinos, we like comedy naman. So may konting comedy naman din inside. So, Under Parallel Skies. So, may pagka Your Name o Kimi no Nawa ba ito? Alam mo yun, yung anime, very popular, Your Name. It's quite, it's more of like a, I mean, it's because it explores cross-culture, cross-country love. Cross-culture. Kasi, I mean, we live in a world right now where it's I guess I would say multicultural and all that. And for me, wala nang borders eh. Wala nang borders. Lalo na with the social media, di ba? Everything's So ito connected. pinapanood nila ngayon dito. Nakita natin si Win. Yes. Pogi. Yeah, so this was, we were shooting in Hong Kong, a place called Little Thailand. And then, kasi the whole street, kasi, I mean, Hong Kong is a melting pot of cultures. And the fact that we shot there, and then these were people like actually, like paparazzi and all that, because that's how popular Win actually also is. Wow. And you know, in the Philippines, actually, we did before we casted him, we did like our own study first, like, is he popular in the Philippines? So we did with some data scratching and all that. We found out that of his 14.5 million followers on Instagram, around 20% actually is from the Philippines. Wow. Ganun siya kalaki, even here. Pero at the same time, nasabi mo, gusto nyo cross-cultural at the same time to bring Filipino talent overseas. So how was it like working naman sa international talents? At the same time, may international crew din ba? Yes. Siguro it's difficult kasi we have a Filipino core creative. I mean, that's what we really stand for. We want to not just jump in front of camera talent. We want the core creatives to be Filipino. So that's behind the scenes. Yes. Kasi our director, the whole story is written by Direk Sigrid Bernardo, and our whole like from line producers to DOP, all from the Philippines. Right. So syempre we have a Filipino culture in how we work. Pero tapos, we also got some people from Hong Kong. So that's in our Hong Kong culture, the different working style na din. Tapos, syempre may Thailand din. So it's really, it's cross-cultural. Yeah, I mean, communication-wise, language, may konting but we were able to navigate through all these troubles. May ano yan, transfer of technology, may natututunan And sila skills. sa'yo, may natutunan kayo sa kanila. Exactly. Dapat ganun naman talaga ngayon. I'm curious, is there anything particular na na-pick up mo sa style nung sa kanila? Na pwedeng i-apply sa atin or magandang na-pick up mo? I guess yung pinaka na-pick up ko sa Hong Kong talaga is people are on time. And fast and efficient. Naku, Pinoy. Talaga ba? Yan talaga. Saka 18, kung may maganda kang train system, magiging ano ka talaga on time. Efficient. Talagang babilis talaga ng Hong Kong. Mabilis kumilos. Pero ito, Richard, producer. Out of nowhere ba ito o matagal mo na talagang pangarap na maging isang producer? I guess me growing up kasi, parang yung pangarap ko was more of to be a businessman. Tapos parang na-navigate lang pumuntang showbiz. So parang showbiz is something that I fell in love with. So what I always say is, I married my first love and my current love together. Wow! Galing naman. Two-timer ka. Ay, galing naman. Proud si Mama Dim sa'yo. Pero hindi ako two-timer. Ayun! Yun lang
sa trabaho. One-timer. Sa trabaho. One-timer. Ang cute nun. Wait, going back to Hong Kong, how many months kayo nag-shoot sa Hong Kong pala? We shot for 3 weeks actually in Hong Kong. So from end of June until 3rd week of July. Parang ganun. And that was during the summer of Hong Kong. Kaya medyo mainit din. Yung story nito, paano makaka-relate ang mga Pinoy? Yes. I think that's a very good question. Kasi like when we were conceptualizing this, we were thinking of a film na parang hindi lang to para sa Pilipinas but also a region. But syempre at the end of the day, core is still the Filipino audience. And the fact that kasi yung we have an OFW working in Hong Kong, falling in love with someone that's also there visiting. Parang ganun yung plot eh. So parang medyo na-feel. So si Janela yung OFW. Yes, yung OFW. Tapos yung visiting si Win. Pero si Win was visiting for a purpose naman. So parang he's looking for his mom. So something like that. I'm sure that's something na papanoorin at aabangan ng mga kapatid natin na fans ni Win saka fans ni Janela. And I'm sure maging mga fans ni Richard. Imbitahan mo na mga kapatid natin, Richard. So guys, I'm hoping that you guys will support this film kasi syempre naman this is a Filipino core team na story din, and I'm sure you guys can also relate to the love story kasi at the end of the day right now we live in a world that's multicultural and multifaceted in a sense, and of course, you know, I would love you guys to see this on the big screen kasi syempre mag-support tayo ng Filipino cinema, and right now we are going to be out on April 2024. Hindi ko sabihin kung anong exact date pa, basta sa April 2024. Abangan na natin yan. Tawag na kami dyan. Yes. Wow, galing. Thank you. We are confident in your success dahil na masipag ka, very hard worker, di ba? High achieving. But Thank you so much, Richard Juan. Oh, ito na mga kapatid, it's a big day today para sa main man ng Kapatid Network. Sabay sa unang araw ng buwan, birthday rin ng ating President and CEO! Happy birthday sa aming masipag at ever-supportive boss, Sir Guido Zabaliero! Happy birthday, boss! Happy birthday sa inyo. Stay awesome and cool. Super cool. And syempre, enjoy your day like you deserve. Super cool. Happy birthday, Happy birthday, sir. Enjoy your special day. At ngayon, may nanalo na po sa ating Kagumoka Ko Selfie Contest. Ayan! Congrats, Melissa P. Estrera! Napaka-cute. Super fun. Hintayin na lang po ang aming message ng aming staff para ma-claim ang inyong load. Ay, hindi nanalo si Mama Dims? Sorry na lang, Dims, ha? Better luck next time. And that's it para sa ating Good Vibes Thursday. Isang makabuluhang umaga na naman ang nahihatid namin sa inyong tahanan. Kita-kits pa rin po tayo bukas. Enjoy lang ang araw at mag-spread ng good vibes palagi. Keep smiling lang. Yan ang paalala ng inyong paboritong kasalo sa umaga. Good morning, kapatid!